Ang Alamat ng Palayok, isang kwentong pambata. Nais mo bang makinig sa isang sinaunang kwentong Pilipino tungkol sa isang mahiwagang palayok? Sa isang maliit na nayon, merong isang palayok na tila ordinaryo lamang. Ngunit sa likod ng simpleng anyo nito, nagtatago ang isang mahiwagang kwento. May isang batang lalaki na nagngangalang Lito. Siya ay masipag at mabait, ngunit minsan ay medyo pilyo rin. Isang araw, inutusan siya ng kanyang ina na bumili ng palayok sa palengke. Habang naglalakad si Lito, nakakita siya ng isang napakagandang palayok. Napakikinang nito at tila may kakaibang liwanag na nagmumula rito, hindi napigilan ni Lito na bilhin ito kahit na medyo mahal. Pag-uwi niya, ipinakita niya sa kanyang ina ang palayok. Natuwa ang kanyang ina ngunit nagtaka kung bakit napakmahal nito. Nang gabi, habang nagluluto ang kanyang ina, hindi sinasadyang nabitawan niya ang sandok at tumama ito sa palayok. Nagulat sila nang biglang may lumabas na masarap na pagkain mula sa palayok. Araw-araw may lumalabas na iba't ibang masasarap na pagkain mula sa mahiwagang palayok. Hindi na kailangang magtrabaho pa ang pamilya ni Lito dahil sa palayok. Ngunit dahil sa sobrang kasakiman, nagsimulang mag-aksaya ng pagkain si Lito. Hindi na niya pinahahalagahan ang mga biyayang natatanggap nila. Isang araw, nagalit ang mga Diyos dahil sa kasakiman ni Lito. Biglang nawala ang mahiwagang kapangyarihan ng palayok. Mula noon, naging ordinaryong palayok na lamang ito. Natuto si Lito sa kanyang pagkakamali. Napagtanto niya ang kahalagahan ng pagpapasalamat at ang panganib ng kasakiman. Pham asansi setiung keking. Ang aral sa kwentong ito ay nagtuturo sa atin na dapat tayong maging masaya sa mga simpleng bagay at huwag maging sakim. Dapat nating pahalagahan ang mga biyayang natatanggap natin at huwag itong sayangin. Dito natutunan ng mga tao na ang tunay na halaga ng palayok ay hindi sa kanyang anyo, kundi sa mga alaala at kwentong dala nito. Kaya't hanggang ngayon ang alamat ng palayok ay nagbibigay inspirasyon sa bawat henerasyon. Tandaan, sa mga simpleng bagay, nagtatago ang mga mahahalagang kwento. Gusto mo bang marinig ang ibang mga alamat ng Pilipinas? O kaya gusto mo bang magkwento ako ng ibang pambatang kwento? Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang kwentong pambata.